O mapagpala naming Ama, Diyos ng mapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah, sa dakilang pagkakataong patuloy, pinagtipon-tipon na iyong mga anak upang patuloy kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng unang yugto na yung banal na gawain na tapos. Sigit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos na iyong matamis at banal na presensya. Patunay, mahal na Panginoon, na ikaw ay lagi namin kasama. Sa tuwing kami sumasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa unang panalangin na aming minamahal, ginagalang mga Pastor Wildy Almeda, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Lalo't hita yung balingkod. Sa ganang akin, wala po akong magawa, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay ng masita sa akin labi at buksan ang puso't pag-unawa ng lahat na kami minamahal, mga kapatid na narito, mga baguhan, maging sa lahat ng aming mga live webcast viewer, God, hallelujah. At aming pong sama-samang sinasaway ang anumang hadlang, demons of hindrances, cast out and anoint you, God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong mga kinupuan. At bago po ang lahat, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila, ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor and respect to dearly beloved Honorable Evangelist Wildy Almeda and his beloved children, and we always treasure the blessed memories and teaching of dearly beloved Honorable St. Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, mga minamahal, at sa lahat po ng mga anak ng ating minamahal ginagalang mga pastor sa dako po ng ibang bansa, mga minamahal. Praise the Lord sa ating beloved Ate Ted and beloved Minister Luke, mga minamahal Smith, at ganoon din po sa ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. and beloved wife, beloved teen sa kanilang mga anak po sa dako ng San Francisco, California, mga minamahal. Praise God. Magandang hapon po sa inyo. Purihin natin mahal na Panginoon o araw man doon mga minamahal sa kanilang, o gabi, mga minamahal. Praise God. Amen. At ganoon din po sa dako nito ng bansang Pilipinas, mga minamahal, sa ating beloved Ate Peach, yung beloved Minister Kuya June, beloved Phil, beloved Lots, at sa lahat po ng mga beloved children po na ating beloved parents of the Lord, narito po sa bansang Pilipinas. Mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal, praise God. At ganoon din po sa ating kapiling, mga minamahal na anak ng ating beloved Minister Wildy James, sa ating beloved Paul and beloved Cyrene, praise the Lord. Magandang hapon po sa ating beloved Mami Esther, praise the Lord, sa kanyang mga anak. Kuya N, praise the Lord po rin, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin dakilang Diyos, mga minamahal, at magsabing praise the Lord! At sa lahat, mga minamahal, na aking mga kapwa manggagawa, to my beloved co-preachers, sa ating beloved preacher, beloved Kuya Fred and his beloved wife, sa kanilang mga anak, mga minamahal, at sa lahat po na ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat na ating mga kapatiran at lahat na ginagamit sa banal na ubasan na ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga baguhan, mga minamahal, most welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at maging sa ating mga live webcast viewer, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. At mga minamahal, ating pubuksan ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po'y mag-aral ng basita ng ating dakilang Diyos, ating po'y handang ating puso't isipan. Kindly, pakibasa po dito sa aklat ng Awit, Kapitulo 139, mula 1 hanggang 4. Mga awit, 139, 1 hanggang 4. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 4, sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Amen. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Pamaganda natin, maminamahal natin pag-aralan na God knows everything. Amen? O alam ng Diyos ang lahat. Our God is an all-knowing God. Kaya hindi po imposible na hindi malaman ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Lalong-lalo na doon sa kanyang mga pinili, tinawag mula doon sa lusak ng kasalanan, tayo hinango at binago ng mahal na Panginoon. Pinagpalang totoo ng Diyos, alam na alam ng mahal na Panginoon kung anong meron tayo sa ngayon. Amen?
Amen. Ang sabi diyan, O Lord, Thou hast searched me and know me. Sinisiyasat daw ng Diyos. Tayo sinisiyasat ng Diyos, mga minamahal, at nakikilala niya. Amen. Kapag ang tao ang sumisiyasat, mga minamahal, minsan mali yan, madalas pa nga. Amen. Pero kapag ang Diyos ang sumisiyasat ng ating puso, mga minamahal, sigurado hindi magkakamali ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. At ang sabi nga, mga minamahal, wala pa sa ating bibig ang mga salita. Alam na ng mahal na Panginoon kung ano yung ating sasabihin, mga minamahal. Pag ganun ka talino ang Diyos, yun ang dakilang, isa sa mga katangian ng mahal na Panginoon, yung alam niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, lalong-lalo na sa atin na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Kaya sa ating mga baguhan, mga live webcast viewer, mga minamahal, kung kayo'y may karamdaman, alam ng Diyos yan. Amen. Kung kayo'y may mga problema, alam ng Diyos yan, mga minamahal ko. Ang gusto lang ng mahal na Panginoon, isuko at ibigay natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, ang ating mga kabagabagan, mga minamahal, at isang tiyak na bagay. Bibigyan ng kalutasan, bibigyan ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng ating gustong hingin sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabihin, praise the Lord. Ang sabi ng Diyos, iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Amen. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, sa totoo lang, mga minamahal, kung minsan tayo po'y dumarating na tayo po'y nalulupaypay sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil kung minsan tayo po'y nagpapabaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Mas napaprioridad natin yung mga bagay dito sa sanlibutan, mga minamahal, na ito po hanggang dito lang sa lupa. Amen. Hindi natin nabibigyan ng mas importante yung paglilingkod sa mahal na Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, mga minamahal. Ibig sabihin, mas mahalaga pa sa lahat ng bagay. Amen. Kung pahalagan po ng tao ang salita ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, nakikilala tayo ng Diyos at alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Amen. Kung ito'y pahalagahan ng tao, mga minamahal, wala nang taong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil kung kagalingan ng karamdaman, alam ng Diyos kung paano tayo pagilingin. Amen. Sabi nga sa mga pagamutan, di ba? Ng mga doktor, pagka ang karamdaman mo ay wala ng lunas, ano sasabihin? Ipagpasa Diyos mo na. Amen. Isang kapatiran natin, may problema sa kanyang kidney. Ang sabi ng doktor, doon sa kidney niya, masyadong marami ang virus sa yung kidney. Natural naman daw yung virus sa katawan natin, pero dapat nasa, I think, 5,000 lang. So mga nakakaalam, mga medical practitioner dito, mga minamahal, dapat 5,000 lang daw. Yung sa kanya, 2 million. Nagtanong, ano pong lunas? Anong pwedeng gawin? Ang sabi ng doktor, wala. Panalangin lang. So, ang ginawa ng kapatiran, nanalangin. At sa unang panalangin natin, minamahal, ginagalang mga pastor, nung nakaraang linggo lang, tumawag, ang sabi, Brad, yung virus nasa katawan ko, pinababa na ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Walang gamot, sabi ng doktor. Ano sabi? Panalangin lang.
yun ang patunay na lahat ng bagay sa katawan natin, sa loob at labas, alam ng Diyos, mga minamahal. Amen. Yun napakinggan natin mga patotoo kanina. Kung hindi totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, hindi alam ng mahal na Panginoon kung tayo na kailangan ba natin ng kaligtasan o sa oras sa kapahamakan. Amen? Pero dahil marunong at matalino ang Diyos, pinakamatalino sa lahat ng bagay, wala nang higit pa sa Kanya. Hindi pa natin hinihingi, alam na ng mahal na Panginoon. Hindi pa binubuka ng ating mga labi, mga minamahal. Hindi pa tayo nangungusap sa Kanya, alam na ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng 3, iyong siniyasat ang aking landas, ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Amen. Kaya mapalad yung mga Kristiyano na sa lahat ng kanilang mga balaking sa buhay, mga minamahal, sumasangguni muna sa mahal na Panginoon. Bakit? Mapalad? Kasi yung future na hahantungan natin, alam na ng mahal na Panginoon yan. Amen? Amen. Hindi mo na kailangan pagdudahan yan. Kapag sumangguni ka sa mahal na Panginoon, mapapabuti, minamahal, ang iyong gustuhin sa buhay. Yung adhikain mo. Amen? Kung magtatayo kang ng negosyo, ng business, mga minamahal, kapag sumangguni ka sa mahal na Panginoon, hindi ka mapahamak. Amen? Sa trabaho, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon, kung yung trabaho na yan, bagamat napakalaki ng sweldo, mga minamahal, pero alam ng mahal na Panginoon, kung ikaw ba ay sa trabaho na yan, na malaki ang sweldo, mananatili ka ba dyan? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, o mawawala ka? Dahil kung mawawala ka, hindi pa hintulutan ng Diyos yan, hindi ibigay sa'yo. Amen? Kaya nga maraming patotoo na rinig natin, mga minamahal, nagpa-counsel sa ating beloved parents in the Lord. Ang sabi ng mga pastor sa kapatiran, isasampa siya sa barko. Sabi niya, anak, huwag ka nang sumampa. Dito pa lang, higit pa sa iyong kikitain sa barko, ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen! At nangyari doon sa kapatiran. Bakit? Kasi alam ng Diyos at ipinangungusap niya sa kanyang mga propeta. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga tayo, mga minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil nandoon yung ating pagrespeto sa tao, sa propeta ng Diyos, sa pinili sa ating kapanahunan, mga minamahal, lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, pero lahat ng sumuway, mga minamahal, imbis na pagpapala, salot ang dumating. Amen? Kasi ang mahal na Panginoon, pag nangusap sa kanyang mga tao, mga minamahal, sa mga propeta niya, mga minamahal, paniwalaan po natin yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Diba? Say, praise the Lord. Ano ang sabi ng 4? Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, talastas mo na buo. Amen? Buo. Amen. Sabi diyan, for there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, knows it all together. Lahat, yung mabuting resulta o yung kabuuan na mangyayari sa iyo, alam na ng mahal na Panginoon. Hindi pwede sabihin ng mahal na Panginoon, baka sakaling mapabuti ka, sige tuloy mo yan. Hindi. Yung mabuting resulta, alam na ng mahal na Panginoon. Amen? At yung maging masamang resulta, pag tinuloy mo, dahil hindi kalooban ng mahal na Panginoon, buo din yun. Hindi pwedeng 15, mabuti 15. Masama. Amen? Alam ng mahal na Panginoon ang kabuuan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano pa sabi dito, may minawag, Proverbs chapter 15, verse 3.
Kawikaan 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Palakpakan natin ating dakilang Diyos, di ba? The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Oh, isipin mo yan. Nagbabantay sa masama at sa mabuti. Amen. Pwedeng nagbabantay sa ating mga masamang nagagawa bilang isang Kristiyano. Nagbabantay bilang isang Kristiyano sa mabubuti nating gawa. At doon tayo bigyan ng reward na mahal na Panginoon. Amen. Sa mga tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa totoong Diyos, mga minamahal, bagat kilala nila ang mahal na Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang dapat na mangyari sa buhay nila. Amen. At sa mabuting Kristiyano, tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, alam ng mahal na Panginoon kung ano ang mabuti para sa atin, mga minamahal, at walang iba kundi magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Sabi ng Romans, chapter 11, verse 33. Kindly po. Roma 11:33. O kalalima ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingka lang mga hatol niya ay hindi malirip ng kanyang mga daan. Amen. Amen. Isipin mo yan. Ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkala o mga hatol niya at hindi malirip ng kanyang mga daan. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon, kapag siya, mga minamahal, ay kumilos sa buhay natin, kung minsan tayo ay nagkakamali sa mahal na Panginoon, kung minsan nandyan yung pagtutuwid ng mahal na Panginoon, hindi po natin makakwestiyon yun. Amen. Amen. Dahil siya'y Diyos na banal at makapangyarihan. Hindi kayang tarukin ng ating mga karunungan, ng ating mga kalaman, ang mga hatol ng Diyos, mga binamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, pag humatol, pantayan. Tama. Amen. At hindi magkakamali. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganyan kadunong ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, at papanatagin natin ang ating mga puso. O doon sa Romans chapter 11, verse 30, sabi diyan, o kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkala, mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Amen? Kasi minsan mayroon tayo mga kagustuhan sa buhay, pero hindi nga yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Dahil alam na mahal na Panginoon, mapahamak tayo. Kaya nga sabi, my ways is not your ways. My thought is not your thought, sabi ng Bible. Amen. Yun ang ating laging iisipin, iintindihin, mga minamahal, sa tuwing tayo'y humihingi ng patnubay at tulong sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang sabi ng John, chapter 3, verse 19 and 20. Kindly po. 1 John. Unang Juan 3:19 hanggang 20. Amen. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harap niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon at sumigaw ng praise the Lord! Diba may mga time kapag hindi ka naka-attend ng Miyerkules, parang nakukonbig ka, hindi ako dumalo. Amen ba? Mayroon kang nagawang pagkakamali sa mahal na Panginoon. Alam mong mali, parang nasasaktan ang iyong puso. Di ba? Amen. Kaya nga sabi dyan, dito'y may kilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating puso sa harapan niya. Sabi ng 20, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya
ang lahat ng mga bagay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya hindi mo kailangan i-defense ang sarili mo. Amen. Dahil alam ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay sa mundong ito, mga minamahal ko. Amen. Kaya nga, kapag tayo nagkukulang sa mahal na Panginoon, alam natin marami tayong pagkukulang. Di ba? Yun ang minsan na nagdadala sa atin. Kaya nakukumbik tayo, nagdadala sa atin sa pagsisisi. Tayo lumuluhod at humihingi ng tulong at habag sa mahal na Panginoon, mga minamahal, upang tayo patawarin ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil alam natin, walang anumang bagay na nalilingid sa mahal na Panginoon. Sa hayag at lihim, alam ng Diyos yan. Amen. Kaya nga, tayo, tinuruan tayo natin, beloved parents in the Lord, mamuhay ng totoong Kristiyano, mga minamahal. Amen. Hindi lang dito sa panambahan tayo namumuhay na may kabanalan, maging sa ating mga tahanan, sa ating mga hanap buhay, sa mga opisina natin kung saan tayo naroon, patuloy ang ating pamumuhay, mga minamahal. Amen. Dahil alam natin, lahat ng bagay ay nakikita ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ayon sa patutuon natin, beloved Atitet, mga minamahal, dun sa dako ng Amerika, nagtataka yung mga pastor, mga bishop sa Amerika, sa ibang bansa. Wala daw doon ang ating mahal na pastor sa ibang bansa. Pero yung mga kapatiran, sumusunod sa pamumuhay na may kabanalan. Amen. Sumusunod sa pagpupuri, araw at gabi, nagpupuri sa kanilang mga tahanan. Bakit? Kasi alam ng Kristiyanong ito na kapag ginawa niya ang mabuti sa mahal na Panginoon, nakikita ng Diyos yan at doon siya pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Isa sa patunay na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Dahil nung nabasa natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon, ito ang ating naging patnubay. Amen? Itinuro ng propeta ng Diyos na may pag-ibig at kapangyarihan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Walang itinago, mga minamahal. Lahat ipinaalam sa atin, mga minamahal, ang purong-purong salita ng mahal na Panginoon. At talagang, pag hindi mo sinunod, mananagot ka sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, kindly, from the book of Hebrews chapter 4, verse 12, up to 13. Hebreo 4, 12-13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa pag-iwalay ng kaluluwa at espiritu at mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Amen. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Hubad at hayag sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen? Sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito po yung ating nagkakaroon tayo rito ng takot para wag gumawa ng hindi karapat-dapat sa paningin ng mahal na Panginoon. Wag lumakad ng hindi naayon sa kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat alam natin tayo bibigyan ng paalala ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Isipin mo, kahit saan ka magtago. Amen. Talagang itutuwid ka ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pupuntahan natin, langit, banal na dako, minamahal.
Kaya dito, sa ating totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinangungunahan ng ating beloved parents ni Lord, and all the beloved children, mga minamahal. Hindi tayo pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon patungkol sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ipinaalam sa atin na ang ating paglilingkod na ito ay totoo at tunay, mga minamahal. Kaya nararapat din na atin itong pahalagahan, tumbasan ng sakripisyo, mga minamahal. Hindi lang basta pinakikinggan ang salita ng Diyos, kundi bagkus lalong ipinamumuhay, mga minamahal. Diba, say, praise the Lord. Kaya yung mga Kristiyanong dumadalo 3 times a week, nagpapahalaga sa kanilang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pinapahalaga nila ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen! Ang sabi ng 13, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa Kanya, paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating ipagsusulit. Amen! Kaya nga, walang Kristiyano, mga minamahal, na magsasabi, hindi siya totoong binago ng Diyos. Amen. Kasi pag totoong binago ka ng mahal na Panginoon, wala na ang anumang bisyo sa buhay mo. Pag totoong binago ka ng mahal na Panginoon, walang anumang mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon ang pwede mo pang gawin, mga minamahal. Amen? Dahil alam mo, ang mahal na Panginoon, alam niya at nakikita ka niya, mga minamahal. At hatulan ka lang, mahal na Panginoon, sa mga hindi kanais-nais na nagagawa natin sa mundo ito. Amen. Ang mundo natin, mga minamahal, ang sabi ng Bible, ito po'y pasama na ng pasama. Amen. Ito'y palala na ng palala, mga minamahal. Pero ang ipagpasalamat natin sa Diyos, habang ang mundong ito ay pasama ng pasama, maraming tinatawag ang mahal na Panginoon ng mga tao para maglingkod at mapabuti ang buhay, mga minamahal. Amen? Sapagat tayo ang totoong pinili at kinahabagan ng mahal na Panginoon, yung mga naglilingkod ng totoo at tunay sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Amen? Dahil alam natin na ang Diyos, kapag hindi natin siya pinaglingkuran ng ating buong puso, buong kaluluwa, mga minamahal, mayroon pong kapahamakan na naghihintay. Amen. Subalit dahil mas pinahalaga natin na kapag tayo ang naglingkod sa mahal na Panginoon ng tunay at tapat, mga minamahal, alam ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin upang tayo, mga minamahal, ay pagpalain at alisin sa mundong ito na wala na pong pag-asa, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Psalms, chapter 44, verse 20 up to 21. Awit 44, 20 hanggang 21. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Diyos o aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos, hindi ba sisiyatin to ng Diyos? Sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Yes, amen. Ang sabi, if we have forgotten the name of our Lord, or strength out of our hands to strength God. Kaya, yung mga lumilimot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang kapahamakan ang kanilang daranasin. Amen. Bagamat alam nila sa buhay nila, nung sila ay naglilingkod pa sa mahal na Panginoon, alam nilang sa kanilang paglilingkod, ililigtas sila ng Diyos. Pero ganun, lumilimot pa rin, lumalayo pa rin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Andun na yung pagpapala, pero lumilihis pa rin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat alam na nila, mga minamahal, na ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, pero na pupumiglas pa. Amen. Ano ibig sabihin? Hindi pinapahalagahan ang karunungan ng Diyos na ipinaalam sa kanila. Amen? Pero yung mga nagpapatuloy, kahit maraming pagsubok, kahit yung minsan na riyan ang mga karamdaman, mga minamahal,
nagpapahalaga sila, mga minamahal, sa dakilang kaligtasan, sa mga biyaya na kanilang tinanggap sa kanilang buhay. Yan ang patunay, mga minamahal. Amen. Na tayo ay hindi nagpapabaya sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bibihira po ang totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Bibihira ang talagang nagpapahalaga sa biyaya ng Diyos na tinanggap nila sa kanilang buhay. Pero tayo, pinapahalagahan natin sapagkat alam natin mayroon tayong langit at buhay na walang hanggan. Amen? Hindi tayo kayang patigilin ng anumang mga pagsubok sa buhay. Amen? Hindi tayo kayang patigilin ng ating paniniwala sa Diyos, mga minamahal, ng mga karamdaman, ng mga problema, mga minamahal ko. Amen? Ang makapagpapatigil lang nito, mga minamahal, kapag tayo kinuha ng mahal na Panginoon. Pero ang goal ng bawat isa sa atin, kunin tayo by rapture ng mahal na Panginoon. Amen? Everyone say, praise the Lord! Sabi ng 21, hindi ba sisiyasatin ito ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso? Amen. Ang sabi, di ba, kanina sa binasa natin, wala pa ang salita sa ating dila, sa ating labi. Alam na ng mahal na Panginoon. How much more sa puso natin? Amen? Kaya kung anumang mga agam-agam dyan, mga minamahal, alisin natin. Amen? Dahil maari yang makahadlang para tanggapin natin ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kaya sabi ng Isaias, chapter 46, verse 10. At yan dati huling talata, Mateo 10, 29 hanggang 31. Isaiah 46, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Praise God! Hallelujah! Say, praise the Lord! Kaya hindi po pwede yung gusto natin ang masunod. Amen? Kasi minsan sa talino ng tao, nakadepende na siya sa talino niya, sa karunungan niya. Amen? Kaya madalas nagkakamali, mga minamahal. Amen ang tao. Pero kung tayo ay naniniwala sa karunungan at kapangyarihan ng mahal na Panginoon, sabi na basa natin, mananayo ang payo ng Diyos, mananayo ang kagustuhan at kalooban ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Praise the Lord! Ayun, sino paniwalaan natin? Ang karunungan ng tao o ang karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos. Amen? Sabi sa ating last verse, kindly. Matthew chapter 10, verse 29 up to 31. Maganda yung ating mga awit. Matthew chapter 10, 29 to 31. Hindi bagay pinagbibili ng isang wilis ang dalawang maya, at hindi isa, at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng iyong ama. Yes. Datapwat maging sa mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag na kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Oh, hallelujah! Isipin mo yan. Wala pang taong nakabilang ng buhok ng tao. Amen ba? Amen. Pero ang mahal na Panginoon, alam na. Amen? Oh. Ngayon, may problema ka. Mga live webcast viewer natin, may problema kayo, may karamdaman. Alam na ng Diyos siya kung paano lutasin yan. Amen. Kristyano ka, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon.
Kahit na maraming pagsubok, pero nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam na ng mahal na Panginoon paano lutasin ang iyong problema. At sabi nga, bagamat ang isang ibon ay binibenta ng ganun ka, mura lang, pero hindi nahayaan ng Diyos na ito'y mahulog, maliban na gustuhin ng mahal na Panginoon. Amen? Ganun din tayo na mga naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, buong puso at buong kaluluwa. Kahit sabihin na babagsak ka na, ang kamay na mahal na Panginoon, andon, nakauna na, salo-salo ka na ng mahal na Panginoon, kalong-kalong ka na ng Diyos, mga minamahal. Alam niya ang iyong pagbangon. Amen? Alam niya ang iyong pagbagsak at pagbangon, alam na mahal na Panginoon. Sino hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Kaya sabi niya, fear ye, not therefore, ye are of more value than many sparrow. Mas mahalaga tayo kaysa maraming mga ibon. Amen? Amen! So pahalagahan natin ang karunungan ng Diyos na ating natutunan at ipinangaral sa atin na ating beloved parents in the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng tao sa mundong ito, mga minamahal, walang nalilingid sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi sa binasa natin kanina, mabuti o nakatingin ang mahal na Panginoon sa mabuti at masama. Amen? Doon sa mga anak niya na patuloy na nagpapakabuti sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal, nakatingin ang mahal na Panginoon sa iyo, nakatingin ang mahal na Panginoon sa atin, at minsan na po natin napatunayan yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Maiksim pa totoo lang, mga minamahal. Yung aking mahal na panganay, nung ipinagbuntis ang aking beloved wife, ectopic pregnancy. Ang laki ng problema namin. Kasi 1 year, hiningi namin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo na kami ng baby. Kasi napag-desisyon na namin aking beloved wife, 1 year muna tayong magsama para makilala natin ang isa't isa. Dahil talagang mahigpit po ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. At talagang biblikal ang tinuturo sa mga ginagamit sa ubusan ng mahal na Panginoon. After 1 year, nabuntis ang aking beloved wife. Ang nakalulungkot, ectopic pregnancy. Nasa labas sa matres. Ang sabi ng doktor, dyan, dahil dito kami naka-assign nung araw, sa Santa Elena Diagnostic Center. Ang mga taga-Baliwag, alam niyo po yan. Ang sabi nung nag-ultrasound, Mister, ikumpay na namin ang misis mo. Delikado ang kalagayan niya. Puputok ang fallopian tube niya, malaso ng kanyang buong katawan, maaari siyang ikamatay sa lalong madaling panahon. Sabi ko po, ganun Dok? Merong isang mag-asawa doon. Sabi nung lalaki sa akin, inakbayan pa ako. Sabi niya, brother, huwag ka mag-alala. 2 naman ang matres ng mga asawa natin, ng babae. Magkakaanak ka pa. Mabubuntis pa ang misis mo. Dahil ito misis ko, noong nakaraang taon, ganun din ang kaso. Pina-opera ko ngayon, buntis na siya. Maayos ng kalagayan niya. Alam niyo silang sinagot ko. Dahil alam ko ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay. Ang sabi ko, naniniwala po ako sa sinasabi niyo kasi naranasan ninyo. Pero mayroon po kaming Diyos na pinaglilingkuran. Alam niya ang lahat ng bagay. Bagamat sabi ng doktor, imposible na mag-travel pa within 3 days sa loob ng matres. Yung baby, mga minamahal. Pero meron akong Diyos na pinaglilingkuran. Maghihimala siya, walang imposible sa kanya. Alam niyo, sabi nung lalaking kausap ko, iiling-iling, ikaw ang bahala.
Sabi ko doon sa doktor, Dok, lalabas na kami. Ay, mister, hindi po pwede. Dok, pakiusap, lalabas na po kami. Walang imposible sa Diyos. Alam ko, meron lang kaming pagkukulang sa mahal na Panginoon. At merong gustong ipagawa ang mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kung talagang mapilit po kayo, pinapirma ko ng waiver, lumabas kami. Hindi ko makalimutan yung araw na yon. Pag alis namin doon, mga minamahal, dumiretso kami doon sa tahanan ng ating beloved parents of the Lord, ating mga pastor, beloved Mama Di, doon pa sa dakon ng big house nung time na yon, mga minamahal, sa may Fairview. Pagdating doon, nasikaso ko natin beloved, Honorable San Pastor, beloved Mama Di, sabi niya, anak, ano ang problema? Ma, sabi ko, yung misis ko po, ectopic pregnancy. Within 3 days daw po sasabog ang fallopian tube ng misis ko, maaari niyang ikalason, ikamatay. Sabi niya, anak, mag-ayuno ka. Dahil nung panahon na yon, ilan pa lang po kaming manggagawa dito, mga minamahal. Ito pa sa dako ng Santa Barbara. Mag-ayuno ka, anak. 10 araw. Tuwing gawain ka lang magbe-break dahil wala pong gaganap sa gawain. Sabi ko, yes, ma. Fasting kami. Sabi ng beloved Mama Di, yung wife mo, kung kaya niya, 2 meals, ganun din, 10 days. Sa doktor, pinag-aralan nila yung sitwasyon ng misis ko at napatunayan na nila yon. Amen. Alam na nila na within 3 days sasabog. Pero ang sabi ng tao ng Diyos, mag-ayuno ka. 2 weeks kami nag-fasting. After 2 weeks, doon ako nagpa-utosan doon sa kay Rugay. Pagdating doon, nandun ako sa labi. Palakpak ako ng palakpak. Dahil alam ko, may magagawa ang mahal na Panginoon. Maya-maya, lumabas yung sister-in-law ko. Umiiyak. Ang sabi niya, Edward, ang baby, nasa loob na ng may matres. Hallelujah! Ang sabi ng doktor, nag-ultrasound, bakit umiiyak kayo? Okay naman yung kalagayan ng baby. Hindi, doktora, sabi ng misis ko at saka ng sister-in-law ko. Last 2 weeks ago po, ang batang yan, nasa loob ng matres ngayon. Nasa palok ng tube po yan. Sabi niya, that's impossible. Hindi na makapag-travel yan. Tumawag ulit na mag-ultrasound. Ultrasound ulit. No in-ultrasound. Nakita nila, andun na talaga sa loob ng matres. Ang sabi ng doktor, ito ang totoong himala. Hallelujah! Totoo na mas marunong at higit na marunong at alam ng Diyos ang ikaliligaya na kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Hallelujah! Grabing saya namin, mga minamahal. Umuwi kami, umiiyak, hindi iyak ng kalungkutan o pag-inagpis, kundi iyak ng kagalakan na patunayan namin na marunong ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Habang tayo umaawit, mga minamahal, naalala ko, nung nasa pastoral house kami doon, sa Santa Barbara, habang nagpupuri kami, may isang bagay na kumilos. Nung bago ko ipautosaw ng huli doon sa Erugay, kumilos doon sa belly ng aking beloved wife, sa tiyan niya. Alam niyo po, nasa harapan niya ang Bible, nakaluhod siya, nagpupuri kami sa pastoral. Sabi niya, mahal na Panginoon, patunayan mo na talagang inayos mo na ang baby ko. Binuksan niya yung Bible, itinuro niya yung kanyang daliri, nakapikit na kanyang mata. Pagdilat niya doon, nakalagay, Jeremiah chapter 32, verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wala pong mahirap sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin. Kung mayroon tayong pagpapala ngayon, alam na mahal na Panginoon yan. Kung saan natin gagamitin ang mga pagpapalang yan. Kung may problema tayo, mahinigay tayo sa mahal na Panginoon. Alam na mahal na Panginoon yan. Hallelujah!
was Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ay, bawit sa balat. Suko'y iyong sinisiyasa. Buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng bagay, oh Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Hallelujah. Ang lahat ng bagay ko ginagawa. Thank you, Jesus. Sa iyo ay hindi lingid. Hallelujah. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo nga nababati. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon tayong mga baguhan, kindly step forward. Tagapin niyo po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari na Diyos. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa iyo. Hallelujah, Panginoon. There was Jesus. Hallelujah. Suko'y iyong sinisiyasa. Buong buhay ko'y iyong alam. There was Jesus. Ang lahat ng bagay, oh Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa. Yes, there is Jesus. Sa iyo ay hindi lingid. Ang lahat ng lihim, oh Jesus, ay tiyak mo nga. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso, Panginoon. Alam na mahal na Panginoon kung paano natin siya pinaglilingkuran ng tunay at tapat. Alam niya ang ating mga hangarin. Hallelujah. Alam niya ang ating mga malakit sa buhay. Hallelujah. Panginoon sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam. Hallelujah. Pagtutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Wala ka namang bagay na maliligid sa iyo, mahal na Panginoon. Alam mo ang aming sakit pagpapalagay sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan.
sa lahat po ng ating mga live webcast viewer. Kayo po'y pinagpala ng Diyos. Habang kayo na napiling nakatunghay sa gawain ito. Nais kong tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari na inyong buhay. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una pa na ng palataya. Sa oras na ito, na natili kang nanonood, nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Pangalawang reglamento, pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kalulatian ng mahal na Panginoon. At kung mapagsisihan natin ating mga kasalanan, sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, siya'y tapat at ay kanyang patatawarin at linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Pangatlo, napakahalagang reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesucristo. Ang sabi ni Apostol Pedro doon sa mga Israelita, na nakarinig na kanilang pangangaral, ang sabi nila ng mga apostol, ang inyo ipinako, walang iba kundi si Kristo na nabayubay sa krus, na siyang Mesiyas na kapagligtas, nasaktan na kanilang puso, kaya sabi nila, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun yung pang-apat na reglamento. Yung matanggap mo ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ang Diyos na po ang gagawa niyan. Sa patuloy niyong pagdalo, o hanapin niyo ang gawain ng mahal na Panginoon, saan mang lugar naroon ang gawain ng mahal na Panginoon. Nandiyan naka-plus sa inyong mga screen, kung saan may gawain ng mahal na Panginoon. Pag nagpabautismo kayo, at tuloy-tuloy na pagdalo sa paggawain ng mahal na Panginoon, matanggap niyong Espiritu ng Diyos. Napakahalaga ng Espiritu ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ang tao walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya nangangahulugan sa kaaway ka ng Diyos o ginagawa mo ang hindi nais o ginagawa mo ang kalooban ng kaaway ng Diyos. Pero pag may Espiritu ka na, ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo at magkakaroon kayo. Pag natanggap mong Espiritu Santo, magkaroon ka na ng kapangyarihan. Kapangyarihan labanan ng bisyo. Kapangyarihan labanan ng kasalanan. Kapangyarihan para gumaling ang iyong karamdaman at magbago ang iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Katulad ng mga nakikita nyo ngayon, mga Kristiyanong totoong binago ng Diyos dahil tinanggap si Kristo, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, natanggap ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang nag-guide sa bawat isa sa amin kung paano kami maglingkod ng tunay at tapat sa mga halapin. Sa oras na ito, itaas po ang inyong dalawang kamay at sumunod sa mataintim na panalangin na pagtanggap. Sabihin niyo po sa ating mga live webcast viewer, mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Habang nanatili po kayo nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon dyan sa inyong mga tahanan, kami naman po ang manalangin para sa inyo. O pagpapala namin Ama Diyos sa mga pangyarihan sa pangalan po ng aming mahal na Panginoon sa Kristo. Narito, mahal na Panginoon, ang mga live webcast viewer namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na tumanggap sa iyong tao sa puso. Kilala mo kung sino sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo po sila, mahal na Panginoon. Patawarin sa kanilang mga kasalanan at bigyan silang pagkakataon na sila'y makarating sa iyong mga banal na gawain saan mang dako naroon, mahal na Panginoon. Patawarin mo sila at linisin mo sila. Malapay na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay at gawin mo silang tunay na Kristiyano. Malapay mo sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Mahal na Panginoon. At nawa hindi ito ang una at huli na kanilang paglilingkod. Bagkusti simulain at maratan mo silang patuloy na naglilingkod sa iyo na may katapanan. Ito po aming dalangin sa unang panalangin po namin minamahal ginagalang mga Pastor Wildy Almeda. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless them, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, tayo po'y dumako na mga minamahal sa ating mga panalangin, sa lahat ng ating mga prayer requests, mga minamahal. Wala po imposible sa mahal na Panginoon. Alam na ng Diyos kung anong kailangan natin
Pero nais sa mahal na Panginoon, ating itong sambitin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo manalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Upang pagpala naming Ama Diyos sa mga Panginoon sa lahat, narito yung mga anak, mahal na Panginoon, sa unang panalangin at pagluhod ng aming minamahal, ginagalang mahal Pastor Willie Almeida, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nalalaman mo lahat ng pangailangan ng mga anak, mahal na Panginoon. Mga material na bagay, pinansyal, pisikal, higit ang espiritual na pagpapala. Ipagkaloob mo sa kanila, kanilang mga prayer requests, sa spoken prayer requests, O God. Hallelujah. Maging mga hanap buhay o trabaho na nais sila, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo sila sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. At special lang yung panalangin ng mga pastor, patuloy bigyan ng kalakasan, mahapang buhay, malapin sa sampu na lahat ng mga beloved children, mga tuwang, mga magagawa, mga aral, mga bitmanugtog, lahat ng mga kapatiran namin narito, mahal na Panginoon. Nalalaman mo ang kanilang mga pangailangan, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo, Diyos, sa iyong walang kaparaanan, sa matamis at mga rin pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong po natin ang ating kaliwang kamay sa parte kung saan ng ating karamdaman. Mga minamahal ko. At kung tayo ay may mga bisyo pa, ilagay sa ating bibig, mga minamahal, ang kaliwang kamay, ang kanang kamay sa ulo. Isipin po natin na ating minamahal, ginagalang pala pastor, naglihan sa atin, sa lahat po, na ating mga live webcast viewer, mga minamahal, ilagay niyo po ang inyong kanang kamay kung saan sa screen ng inyong mga ginagamit na gadget, mga minamahal, at yung kaliwang kamay sa parte kung saan naroon ang inyong mga karamdaman, at sama-sama po natin sa way niyan, sa unang panalangin po ng ating minamahal, ginagalang mga pastor. Hallelujah. O pagpala namin ang mga Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman. Leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement of the heart, kidney problem. Cast out. In Jesus' name, manatira pang kahinaan, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kahirapan, pagsubok, cast out. Hallelujah. Carnality, lust of purpose, fight of life. Cast out, vices begun. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Sicknesses be healed. Be healed, be healed, and be blessed. Hallelujah, hallelujah. Puri ng mahal na Panginoon, mami na mahal, bilang ating pagtitiwala at pananampalataya sa mahal na Panginoon, ng ating hiniling ay nakamtan na natin, mami na mahal, tayo po isisigawan na 3 beses ng tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah. Magsampit po ito niya. Hallelujah, mami na mahal. Shout 3 times. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Puri natin mahal na Panginoon, mami na mahal, at ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahat, pagdakila, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang aking mo binibigay buong pagkakataon para po sa ating mga announcement, sa ating may beloved co-preacher, beloved Brother Mart, Noel, amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Kuya Edward, Dayama, sa banal na mensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po makaupo sandali, mga minamahal, para po sa ating mga announcement. Ngunit bago po yan, mga minamahal, tayo po ay kukuha po ng ating special offering. Dahil mga minamahal, sa mga susunod na linggo, mga minamahal, gaya po ng ating na-announce, mga nakaraang gawain, tayo po ay magdadaos ng mga barangay crusade, mga minamahal, mga krusada, mga minamahal. Kaya loobin na po ng mahal na Panginoon, sa mga susunod po na linggo, tayo po ay makapagpagawa na ng mga streamers, mga minamahal, mga leaflets, mga minamahal. Kaya kinakailangan po natin ng pinansyal na suporta para po sa mga panggastos sa mga ito, mga minamahal. Magiging ating mga permit, yan po ay nakaproseso na, mga minamahal. Sa lahat po ng ating gagamitin, sa ating pong mga barangay crusade, mga minamahal, ay inaayos na po natin yan. Kaya mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob sa ating pong special offering, ito po ay ilalaan natin, mga minamahal, sa lahat ng mga gagastusin, gagamitin sa ating pong mga krusadang gagawin, mga minamahal, sa unat dalangin pagluhod ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Magbigay tayo, mga minamahal, alang-alang sa mga kaluluwa, mga minamahal na madala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahabag-habag po, mga minamahal, ang mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakakilala kay Kristo, mga minamahal, mapakaiksi na po ng panahon na sila po ay madala sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating samantalahin na, mga minamahal. Kaya tayo gagamitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating mga resources, yung ating
kung anong mayroon ang magagawa natin para makapag-akay ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo magbigay, mga minamahal, at narito po ang ating beloved brother Romy Villamor. Ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, ang ating mga special offering upang basbasan pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved preacher Mark Noel. Tayo po ay manalangin, mga minamahal sa ating special offering. O po lang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Hallelujah. Sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, mahal Panginoon, pagpalain mo po, mahal Panginoon, ang aming special offering, basbasan mo po, mahal Panginoon. Hallelujah. At sa magkakaloob, mahal Panginoon, hallelujah, ibalok mo sa kanilang makalibong beses, mahal Panginoon. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. God bless you so much po, mga minamahal. Sa inyong katapatan, sa ating mahal Panginoon, pagpalain po tayong lubos na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dagdag announcement lang po, mga minamahal. Sa ating pong mga darating na mga barangay crusade, may kailangan po tayong gamit, mga minamahal. Yung tinatawag na DL32, mga minamahal. Ito daw po mga gamit nito, mga minamahal. Ito po yung mag-aayos ng ating sound system, mga minamahal. Siguro yung mga feedback, aalisin nito, mga minamahal, yung mga ground na tunog, mga minamahal. So, kailangan po natin yan sa ating mga crusades at maging dito po sa ating banal na gawain. Kaya mga minamahal, ang halaga po nito ay 130,000, estimated around 130,000, mga minamahal, or more, mga minamahal. Ito po ay malaking tulong, malaking magiging contribution po nito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Kaya sa mga nais pong special pledge, mga minamahal, pwede po kayong dumiretso
sa ating pong sisters information. Kung nais niyo po makibahagi sa ating proyektong ito na ating gagamitin sa ating mga paparating na krusada, maging dito po sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain sa dakong ito, mga minamahal. Ating pong general service katulad po ngayon, araw ng linggo, nagsimula tayo ng alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, ang ating outstation doon, alas 10 ng umaga. Hanggang alas 3 po yan ng hapon. At ang ating midweek service, Miyerkules, 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Gayon din, sa dako po ng San Ildefonso, 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. At ang ating Friday overnight service, nagsimula po tayo dito ng alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At sa dako po ng San Ildefonso, doon po ay nagsisimula ng alas 7 ng gabi ng Biyernes, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi ng Sabado na. Mga minamahal, purihin natin maling Panginoon. Tuloy-tuloy din po ang ating live streaming, mga minamahal, sa unat na langit, pagluhod ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and the beloved children. Mga minamahal, gayon din po, tuloy-tuloy ang ating general fasting, mga minamahal, patuloy tayong makiisa sa ating pong nalalapit na 49th Church anniversary sa dako po ng Central Church, mga minamahal. Kaya sa lahat po ng nais mag-ayuno, kayo po ay welcome dito sa dako ng Baliwag City Outreach. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na pong karagdagan at wala na po tayong nakalimutan sa ating mga mahalagang announcement, huwag po tayong magliban sa banal na gawain, mga minamahal. Patuloy po tayo sa pagdalo sa ating pong banal na gawain, mga minamahal, upang tayo po ay patuloy din naman pagpalain ng mahal na Panginoon. Tayo po itumayo na at magpasalamat sa tagumpay ng banal na gawain ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Narito po ating beloved Daddy Melchor Reyes. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Amen. God bless you, Preacher Mark Noel. Tayo po'y manalangin sa ating paghiwa-hiwalay. Amang banal, mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungunat dalangin ng aming minamahal at kinagalang na Evangelista Pastor Wildy Almeda, narito po ang inyong mga anak, nagpupurit, nagpapasalamat sa araw na ito, nakatatapos ng ating banal na gawain. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paglangi sa mga awitin na inalay sa iyo ng mga awit simula sa joyful hanggang sa solemn song. Salamat din po sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan, na ito'y nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya sa mga Panginoon. At salamat din po sa mga awitin ng aming mga beloved Jesus Finest Generation Choir. At ang sa pagbibigay ay susi ng pagkapala at higit sa lahat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dinala ng ating mga ngaral. Hallelujah! At sa ating pag-uwi sa kanya-kanyang tirahan, dalangin po namin na ilayo po kayo sa anong sakna at kapamakaan at taglay namin ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Ito ang among samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Mag-ingat po tayo sa